morning teammates and welcome to Treasures of the Game. Muli po, ako po ang inyong host na si Rafael Bandayrel at kasama natin as always ang ating resident subject matter expert na si Dr. Michael Rico Messina. Doc, good morning po sa inyo. Good morning ulit, Rap, at magandang umaga rin sa lahat ng nanonood sa atin dito sa Treasures of the Game. Isang episode na naman tayo, Sir Rap. Sasakay ulit tayo sa time machine natin at ngayon naman pupunta tayo sa 30s and 70s. I believe you have some items here na ipapakita natin sa ating teammates. Saan po natin sisimulan, Doc? Sisimulan natin yung ating time travel sa 1930s. Particularly sa taon na 1936. 1936. Okay. Ano po meron tayo dyan, Doc? So, dito sa taong to, sa 1936, dito ginawa yung 1936 Berlin Olympics. Tapos ano ba ang significance ng 1936 na Olympics na yon? So, dito sa staging na to ng Olympiada, dito ginawang official sport for the first time ang basketball. So it's a very landmark period, lalo na sa ating mga basketball fans. So Doc, ibig sabihin nun, simula pa lang ng unang masama ang basketball sa Olympics, mayroon na tayong pambato as depicted nga dito sa photo ng magazine na dala mo ngayon, Doc. Oo. Kasi bago ng Olympics, meron tayong tinatawag na Far Eastern Olympic Games. So dito sa torneo na ito, ang Pilipinas yung nagdomina sa basketball. So actually 9 out of 10 times na hinold yung basketball tournament, Pilipinas yung nag-champion. Kaya nung nagkaroon ng unang tournament sa Olympics para sa basketball, it was natural na isa yung Pilipinas sa nagrepresenta sa continent ng Asia. Okay, Doc, so makikita natin itong magazine na ito, ang nasa larawan, isang laro sa pagitan ng Pilipinas, syempre, at ng Uruguay. At nakalagay dito, sa larong to nanalo ang Pilipinas sa score na 33-23, Doc. So sino po ba ang mga kilala nating notable figures dito sa larawang ito, Doc? Okay. So itong magazine na ito ay mismo galing doon sa year ng Olympics 1936. So kung titingnan natin yung picture na ito, so ito ay isang retrato during that tournament na kung titingnan natin, tingnan yung yung floor. Hindi man lang siya simento, parang clay court sila naglalaro. Parang lupa. Tapos kung titingnan rin natin, walang cover. So actually umuulan dito nung panahon na to, tapos nakapayong yung mga tao. Okay. So dito, ilan sa mga sikat na na players natin ay sina Primitivo Martinez, sina Jacinto Celia Cruz or Jumping Jack Celia Cruz, and siguro yung isa sa pinakasikat na players back then and also yung team captain nila ay si Ambrosio Padilla. Okay, Doc. Speaking of Ambrosio Padilla, meron pa tayong iba pang items related to this figure. Doc, ano po itong kwento ng larawang ito? So ito ay isang picture postcard ni Ambrosio Padilla noong 1930s. So ito yung uniform na sinuot nila nung naglaro sila para sa Olympics. Tsaka rin sa Far Eastern Games. So parang yung sa mga nakaraang nating episodes na pinapakita natin yung itsura ng jerseys ng ating national team. Kung titingnan mo dito, very simplistic din. So, nandyan lang yung number ng player, tsaka yung emblem or ng insignia ng ating republika. So, kung titingnan mo, yung number dun sa postcard na to, kay Sir Ambrosio Padilla ay number 3. 3. So, ibig sabihin, at that time, siya yung team captain ng ating koponan. Alright. At meron pang isang picture dito, Doc. Action shot naman siya. I believe, ito, naglalaban sila for rebound. Tama po ba? Yun po ba nangyari? O, actually, parang dumedepensa. Dumedepensa yung Pilipinas. Yes, oh. So, ito yung isa sa mga pictures na pinaka nakikita natin sa internet pag tinatype natin Philippines, tapos Berlin Olympics. Yan. So, dito makikita natin yung mga Philippine players natin. Sila ito, tong nasa dark na kulay na to. As you can see the Philippine insignia there. Tapos nag-aagawan sila para sa rebound. Okay. Pero Doc, di ba hindi naman natigil ang career ni Ambrosio Padilla sa pagiging basketball player dahil later on, meron pa siyang ibang historical feats na ginawa at tungkol dyan yung ating isang item, Doc. Tama po ba? Oo. So dito, hindi nagtatapos yung serbisyo ni Ambrosio Padilla para sa ating bansa by being a national basketball player. So, naging isa siyang top notcher ng bar exam at eventually, naging senador siya ng republika natin.
So, ito ay isang sample signature ni Sir Ambrosio Padilla po. Parang ano siya, cover letter na nagsasabi na siya'y chairman ng Committee on Justice sa Senate natin sa Pilipinas. Grabe to, parang ang hirap gawin nun na naging national team player ka, tapos naging abogado at senador ka pa. Nakikita natin na very talented, na multi-talented si Sir Padilla from the sports going to the political arena naman. Tama. And speaking of the Berlin Olympics naman, Doc, meron tayo dito isa pang item na patungkol sa event na yun. So, Ano po to? So, ito, Raf, ay isa sa paborito kong mga items sa collection ko. So, dati, pag nagta-travel, no, yung mga athletes natin, going to and from kung saan sila nako-compete. Kasi ngayon, di ba, medyo madali na kasi Opo. first class na, May na sarili plane, sa business, aeroplano. ganyan, business class, ganyan. Pero dati, ang sinasakyan lang nila, barko. So, magbabarko sila mula Pilipinas hanggang doon sa land, venue. doon sa venue, tapos doon sila sasakay ng tren or doon sila magkakaroon ng ride papunta doon sa actual na area ng event. So ito po, So ito ay isang passenger manifest sa barko. So ito, dito nakalagay yung mga sumakay doon sa ride na yon ng barko pauwi sa Pilipinas galing sa Berlin. So dito nakalagay yung mga pangalan ng ating mga contingents nung 1936 Berlin Olympics. Ito yung parang ticket nila or yun nga, yung manifest na nagpapatunay na dito sa barko na to sila sumakay. okay Doc, so ngayon tapos na tayo sa 1930s, kaya itabi na natin muna tong mga to. At ngayon lilipat naman tayo sa dekada 60. Alam mo ba, Sir Rap, na although ngayon ang pinakasikat na liga sa atin sa Pilipinas ay ang PBA, Siyempre. bago nun, merong liga rin na nagdomina sa Pilipinas from 1940s to around the 1980s. Na yun yung naging pinaka-main basketball attraction natin dito sa bansa. Ano po ang liga na tinutukoy niyo, Doc? So, ang tawag doon sa liga na yon ay ang MICAA. So, ito ay ang Manila Industrial Commercial Athletic Association. Ngayon, we are very fortunate to have two items na tungkol sa liga na yan sa malaking bahagi ng history ng MICAA. Doc, ano po ang mga ito? So, di ba sa PBA meron tayong mga rivalries, no? Mga, like Crispa Toyota. Ngayon, Manila Classico. Back then, yung MICAA, meron siyang isang great rivalry din, which is the Eco Painters, tsaka yung Ismael Steel Admirals. So, ito ang ipapakita natin ngayon sa ating mga teammates ay sample ng mga jerseys na sinuot nung mga players na yon nung 1960s. So, ay isang sample ng Eco jersey. So, kita natin yung logo ng Eco. Doc, ito pong number 16, sino po ang nagsuot nito? So, actually, itong mga jerseys na to, they are unique kasi ang nagsuot nitong parehas ay si Ed Roque. So, parehas siya naglaro sa mga koponan na magkaribal na yun. Yes. Parang kung NBA yung pag-uusapan, naglaro siya sa Celtics at sa Lakers. Okay. Oo. So, itong mga jerseys na to ay siya mismo yung nagsuot nung mga 60s, no? So, ito naman, itong isang jersey na ito, siya rin ang nagsuot, pero ngayon number 15 naman yung gamit niya. So, Ismael Steel, kung titingnan natin yung likod, number lang. So, parang yung national basketball jersey na nakita natin sa mga previous episodes, simple din yung mga jersey nan kahit mga professional na nakoponan sa basketball. At mapapansin natin dito, Doc, mayroong pirma. So, ano po ang story niya? Na-meet niyo po ba? O yung pirma po ba dumating kasama yung item? So, ito, pinahabilin sa akin ito ni Sir Ed Roque. Tapos, nung pinahabilin niya sa akin ito, pinapirmahan ko na rin. Para at least more legitimate na sa kanya talaga galing yung itong items na ito. Alright teammates, dyan muna nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Sana na-enjoy nyo ang ating Blast from the Past. Grabe yung mga nakita nating items at very wide-ranging sa kasaysayan. Ako po ang inyong host na si Rafael Bandayrel. At ako naman si Dr. Michael Rico Masina. Hanggang sa susunod na episode ng Treasures of the Game, Sharing Treasures, Sharing Stories.